Jody Santamaria invited sa kasal ni Iwamoto at sa kanyang dating asawa na si Pampi Lacson II. Masayang-masaya si Jody Santamaria sa engagement ng kanyang ex-husband na si Pampi Lacson at sa longtime partner nitong si Iwamoto. 2024 na naanal ang kasal nina Jody at Pampi. Samantala, 14 na taon na ang relasyon nina Pampi at Iwa. May isang anak sina Jody at Pampi, si Panfelo, 30, Lacson III. May 2 anak naman sina Pampi at Iwa, sina Hiromi Aiko Eve at Caleb Giro. Sa Instagram ngayong Huwebes, February 19, 2026, nagbahagi si Iwa ng reel tungkol sa bakasyon nila ni Pampi sa Osaka, Japan. Nangyari raw ang proposal sa kanya ni Pampi habang sila ay namamasyal sa Nara, Osaka, kahapon, February 18. Mensahe ni Iwa sa caption, published as is, "So, this happened. Mahal, you are my always and forever, thank you for making me happy. I can't wait to be your wife, mahal. We have been together for almost 14 years and God knows we have been through a lot, but in His grace eto tayo, nagmamahalan. I can't wait to marry my best friend." Nagkomento rito si Jody. Masaya raw siya para sa dating asawa at kay Iwa na naging kaibigan na rin niya. Aniya, life has a beautiful way of unfolding. Congratulations on your engagement, Madam and Pampi. Rejoicing with you both. This milestone is truly significant for the whole family. PS, handa na po ang susuotin ko. Taong 2005 ikinasal sina Jody at Pampi. Pero naghiwalay sila noong 2011. June 2012, kinumpirma ni Iwa ang relasyon niya kay Pampi. Taong 2014 nang ideklara ng korte na null and void ang kasal ng couple. Noong 2017, naglabas ng desisyon ang Court of Appeals na nagsabing walang sapat na ebidensya para ipawalang bisa ang kasal nina Jody at Pampi. Noong June 9, 2024, ipinaalam ni Jody sa kanyang Instagram followers na tapos na ang 13 taong paghihintay niya para mapawalang bisa ang kasal nila ni Pampi. Sa kanyang post, binalikan ng aktres ang hirap na kanyang pinagdaanan sa mga taong nagdaan upang mapasapinal ang annulment nila ng dating asawa. Bahagi ng post ni Jody, finally after 13 years of waiting, ang petition ko for nullity of marriage ay pinagbigyan na ng Korte Suprema. Ito ay talagang pagsubok ng pananampalataya at pananampalataya sa mga pangako ng Diyos at pagtitiwala sa takdang panahon ng Diyos. Ang oras na ginugol ko sa kanyang waiting room ay hindi naging madali at hindi rin komportable. Nakakadismaya, nakakapanghina ng loob, at nakakadurog pa nga ng puso. Umiyak ako, nagdasal, nagtanong at nagreklamo. Gumawa ako ng tampo, humingi ng tawad, nagdasal pa. Gusto ko nang sumuko pero hindi niya ako binitawan. Dahil pinayagan ng korte ang pag-nullify sa kanilang kasal, maari na siyang magpakasal sa iba at gayon din si Pampi.